to. So, hello guys, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, sobrang thankful ko kasi meron tayong kasamang mga mabibigat, malalakas, matatalinong mga instant BBM vlogger. So, by the way, introduce muna natin si Biyahe ni Koy. Biyahe ni Koy TV po. Maraming salamat. Munting Tinig TV. Jake Magnus TV nga po. And Ballpoint Man. Yeah, and me, Alicia. Alright, sige, pag-usapan natin to. Men, pag-usapan natin to. Nagsalita kasi itong nangangarap na maging... Nangangarap. Charis, nangangarap, may pangarap, parang ano, no, mangga. Diba? Nagsalita itong natutunugan na magiging SP daw. Na si, nako. Nasi Cayetano, 10,000. Na si Cayetano, tumingi ng due process. Teka lang, matutuloy na ba yung 10,000 pag naging Senate President siya? Tapos na yung pandemic, di pa tapos eh. Yan lang yung hindi natin alam. Masasabi ko lang, maging Senate President man siya o hindi, yung 10,000 hindi po sasapat yan para sa mga Pilipino. Correct. So by the way, basahin lang muna natin tong article na to, mga minamahala. According dito sa Impact Leadership, sabi ni Cayetano, every Filipino, whether senator or citizen, deserves equal treatment and the full measure of due process. Humihingi sila at sumisigaw ng due process. Kasi alam nyo naman, di ba, na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay mayroon na pong warrant of arrest. So ngayon, ito yung tanong ko. Mga partner, di ba? Dami. Humihingi ng due process si future ko, no? Humihingi ng due process itong si Caldero. Oo, para kay Bato de la Rosa. Eh, nung sa panahon kaya ni former President Duterte, nagkaroon ba ng due process? Ito. Yan din yung pinaka-tanong natin sa taong bayan. Mangingi si Senator Bato de la Rosa ng due process. Hindi, Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano for Senator Bato? Oo. Ang tanong ko dito, nagawa ba yan ni Alan Peter Cayetano nung yung mga tao na namatay sa extrajudicial killing? Gaano ba kadami ang namatay? There's a 30,175. Ang dami, no? Na 30,000 almost. Hindi pa na Hindi brother. ako mag-excuse. Ito kasi yan. Si Bato buhay pa. Oh. Okay? Bibigyan ng due process. Yung iba patay na. Wala nang Hindi due nabigyan process. ng due process. Hindi, ang tanong ko dito, balikan natin yung 2016. Okay. 2016 up to 2019. Yung mga tao ba na yon na nagkaroon ba ng nahingan ba ni Alan Peter Cayetano ng due process? Wala. Kasi he was the nasa Congress siya during that time eh. Talo kasi siya sa pagka-vice presidente. Yung mga panahon na yun. Yung mga panahon na yon. So ngayon, nasa Kongreso siya. May power siya bilang sa distrito ng Taguig na lang. Oo. May karapatan siya, may kapangyarihan siya na gawin niya sa kanyang distrito. Nakahingi ba siya ng due process para dun sa mga namatay? Or di kaya naman tol, kilala yung pangalan At saka niya. ito nagtataka ako, humingi siya ng due process ngayon, hustisya na to para sa mga namatayan. So, 'di ba? Ano bang hinahangak-ngak mo? Kung mahal mo ang kababayan mo, kung mahal mo ang mamamayang Pilipino, doon na yung justice, oh. So, bakit mo ipinagkakait sa mga kababayan na namatay? Biruin mo, may mga breadwinner na namatay. Let me give you an example. Puntahan natin yan. Papakita ko sa taong bayan. Sige, bago mo hanapin yan. Sa panahon noon, maraming namatay. Oo. Okay? So, humihingi ng hustisya. Okay? Dapat may due process pero hindi binigay ng panahon ni Digong. Oo. Okay? Pero bakit ngayon nang hihingi kayo ng ganun? Tsaka ganito. Tsaka ang isa pa dyan, nung panahon ni Digong, nung si Digong ang nasa kapangyarihan, si Alan Peter Cayetano, sabi ni Koy, congressman. Di ba masipag magpa-interview yan? Oo. Kahit katiting na salita ba, nasabi niya na dapat binigyan ng due process yung mga pinatay ng mga panahon na yon. Wala. Siyempre wala, dahil kaalyado niya, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat daw maging equal. Yun Tsaka- yung sabi ni... Naging equal Tsaka sila ito, sa mga panahon na yun. Ito yung pinagtatakahan ko kay Alan Peter Cayetano na sabi nga ni Mima, future Senate President sa panaginip daw ng mga minority. Kasi gusto nilang palitan si Tito Sen. Bakit ngayon lang siya humingi ng due process nung nabalitaan na ang International Criminal Court ay nag-issue ng arrest warrant laban kay Bato de la Rosa?
Samantalang nung panahon ng Duterte administration, kaalyado niya si Digong, may mga inosenteng na damay, ini-encourage pa na patayin nyo na yan kasi magiging pakalakainin pa yan ng gobyerno. Pronouncement mismo yan ng Tatay Digong nila. Yeah. Tapos ngayon hihingi sila ng due process samantalang hanggang ngayon At saka ito nakikipaglaban pa rin ang pamilya ng mga biktima na walang kamuwang-muwang. Ito, my partner, manghihingi silang due process. Oo. Gusto nila kay Senator Bato. Ano ba naging trabaho ni Senator Bato during that time? Chief of Police. CPNP. Sino tanungin ko kayo, sino mag-execute ng utos sa baba? Philippine National Police siya. Hindi. Unang-una, number one, presidente. Nag-issue si Senator Bato de la Rosa ng isang memorandum at binabasa lahat ng mga PN sa PNP na by verbal na sinabi ni dating Pangulong Duterte na pag nang laban, patayin nyo. O, in-encourage pa Hamunin ng laban. nyo. I-encourage nyo na lumaban. protected yung mga pulis. Pero kaya ginanahan yung mga pulis na yan Kasi may reward. dahil may reward system na nangyari. Sinuportahan ng salita ni Bongo. Correct. Tatlo kasi tong paksa na to be honest, napaka-interesting pag-usapan nito and talagang mainit to sa pinag-uusapan ngayon. Pero for the sake of the Filipino people na mga namatay, ang kanilang pamilya, nasira ang buhay, nawalan ng kinabukasan ng anak, Oo. imagine niyo lumagay tayo sa lugar na yon. Oo. Para sa isang tao na nagkasala sa karapatang pangtao, hihingi kayo ng due process ang isang senador na ito. Dapat ang trabaho ni Alan, kampihan ng Pilipino. Correct. Hindi kampihan si Di ba? Bato. Kaya lang ganun naman talaga. Pero yung may style tanong ng ako mga sa inyo. minority. May tanong ako sa inyo. May tanong ako, pare. Bago ka magtanong, kasi marami tayong mga Pilipino na hindi nakakaintindi. Simplihan natin. Simplihan natin. Ganito yon. Ang mga Pilipino pinatay, walang due process. Tapos ito yung pumatay. Gusto nila magkaroon ng due Due process. process. Oh, tama. So, ano yung pipiliin nyo? Itong maraming namatay o itong pinaghinalaang at alam naman natin talaga na pumatay. Idagdag natin to. Pag tumakbo ka bang senador, para kanino ka? Para sa bayan. Kasi, you know, di ba, taong bayan yung nag-elect sa akin eh. So, yung ano ko, yung sympathy ko, yung pagmamahal ko, yung pagiging public servant ko, iaalay ko sa kanila. Kasi sila yung naglagay sa akin sa pwesto, di ba? Correct. Example. Nima, partner. Oh. Pakita ko sa inyo to. Pumunta kayo sa paalam.org. Nakikita nyo lahat ng namatay doon sa extrajudicial Ito, killing. pakita natin Oh, sa yan. inyo. Yan, pakita mo. Yan. Yan. Nima, basahin mo yung story niyan. Ikaw magbasa. Para malaman ng tao. Kung kaya mo na yan. hindi, basahin mo yung story. Sir Glenn, teacher Yan mo. Ikaw na lang magsabi ng cut. Ay, Sir Glenn. Basahin mo yung story. Ano yung nilalaman ng konteksto na yan? Ito yung story ni Pim Alrec Barbon. Superintendent Dartagnan Denela Catalbas Jr., gihulungag police chief, said they never intended to shoot Althea. Okay. Itong si Althea, namatay ito sa bala, hit her spine. She was on a motorcycle with her father when police shot him in the back. At ito nakakagulat. Yung bala ay tumama sa 4 na taong gulang. Na ba? What? Imagine. Riding in front after piercing the body of her father who died instantly. Di ba? Alam ng bata. Ngayon, nakita nyo. Pagbibigyan nyo ng due process yan? Yeah. Hindi, ang tanong ko sa lahat ng So anong kabuang-buang ng 4 na taong gulang na to? Di ba? Para madamay. Kasi pinagbibintangan nila yung tatay. Meron pang buntis. Ito ito yung namatay lalaki, age 31, married, isa yung anak. O itong si Althea, killed in police operation in public, dated September 4, 2016. O, dyan sa Negros Oriental. So may mga sources ito. Oh. So ngayon, hindi ba ito kinakalabutan si Peter Allen Cayetano na sa isang senador na pinalabasan ng ICC na kung tutuusin, hindi naman talaga dapat tayo magulat kasi in the beginning kasama sila sa sinampahan ng kaso eh. Ay, nawala. Kasi Diba? sa mga partner alam naman talaga natin na si Digong nga ang promotor niyang AJK na yan. Ngayon, ang implementor at parang architector na yan, walang iba kung hindi si Senator Bato de la Rosa. Correct. Kasi kung hindi niya in-execute, pinag-utos, yung utos sa kanya ng kanyang among si Digonggong,
wala sanang... Actually, yung story na to na binasa ni Sir Glenn, one of the 1,000, ano lang yan. Oo, correct. Oo. Isa lang yan sa Isa lang to sa 1,000. mga individual. Oo, na mga nabiktima. Kasi Tapos, yung iba inutusan lang, bumili ng pagkain, o ayaw na sa loob ng kanilang tindahan. uy, tingnan nyo nga ngayon napapansin ninyo, wala na nga nagtitinda ngayon ng balot kung minsan kasi napagkakamala na na nagdodroga daw. Diba? Nagbebenta ng selekta lang ng taho. Wala na kasi Natatakot na sila. nilalagyan diba? Pero hindi, Tinataniman. ganito pa Mima, no? At saka makasama. Oo. Hindi ko nakita o narinig si Peter Alan Cayetano at iba pang mga miyembro ng minority Na lumaban. na lumaban para doon sa mga pamilya ng mga biktima na naiwan. Correct. Hindi nila sinamahan yung mga pari, yung mga sa civil organizations na talagang tumistigo sa Kongreso, sa Senado, para ipaalam sa taong bayan na ganito kami, we are seeking for justice. Tapos nangangarap pa siya na Tapos siya, maging senador ng Republika ng Pilipinas. tapos nangangarap pa siya na maging Senate President. Tama. Imagine, Diba? imagine niyo to. If Alan Peter Cayetano would become a Senate President, ano itsura ng Senado ngayon? Wala talaga. Kaldero. Kaldero. Papunta saan? Ito anong tingin ng tao? Common. Ganito ako, ordinaryong tao lang ako. Pero kung basihan ko yung performance ni Peter Alan Cayetano, wala balimbing siya. Kung baga yung 50-50, mahilig siya magbigay ng argumentative statement na magdebate tayo dito, which is at the end of the day, pag nag-oo ka, mali ka. Pag nagtama ka, mali ka rin. Masingit ko lang ito. Masingit ko lang. Ayoko sana makialam sa away ng pamilya Okay? Pero kasi, kamag-anak mo, kapatid mo, nag-aaway-away pa kayo dyan, paano kapag kakatiwalaan ng bansa? Oy, oo, si Lino Cayetano, if I am not mistaken. Kasi, Kung yun, oo, binara siya Alam mo yun? Ikaw muna ang mag-resign. Yung Bago mo sabi ni Alan Peter Cayetano na mag-resign na daw lahat ng mga senador, including din yung nasa taas kay si President. Pinag-resign niya tapos magkaroon ulit ng snap election. Alam mo kung ano sabi ng niya, yung kamag-anak niya, hindi ka naman kailangan ng Senado. So ikaw na lang yung oo. Tapos maging Senate President pa. Oo. Ito nga lang yung mga partner, kung yung sarili nga niyang pamilya ay hindi niya kayang ayusin, Oo. hindi nila kayang magkasundo-sundo, Correct. sa tingin mo kaya niya pang ayusin yung Senado at saka yung taong bayan? Yan correct. Yan ang pinakamalapit na Eto tol, sure ball, pagka si Alan Peter Cayetano naging Senate President, Bulabog. hindi, abolish ang Senado. Possible. Mr. President? Wala na, hindi na respeto. Mr. President? Wait lang. Kaluluwa ng aong bayan to. Real talk. Ito. Pag si Cayetano yung maging maging Senate President, papabor yung mga dindis dyan. Yung mga DDS lang. Kahit mali yung ginagawa, papaboran nyo. Oo. Tama, DDS. Tandaan mo yan. Wala namang mali si Alan Peter Cayetano sa mga alingang mga DDS. Pag naging Senate President si Alan Peter Cayetano, wala na yung 10,000 pangako niya bawat pamilyang Pilipino. Sa At akin, saka yung 2,000 ni Marcoleta Para sa akin, na Oriente, wala na rin. wala na akong paki dun sa mga pangako na yan. At saka sila na yung may control sa kukontrolin na nila yung liderato ng Senado. Kumbaga, kung ano yung gusto nilang ilagay, lalagay nila. Kung sino yung gusto nilang taniman, tataniman nila. Yun yung nakikita ko. Yun ang literal. Oo. Pa nila yung Tingnan Congress. nyo yung laro ni Peter Alan Cayetano sa mga motion ng majority pa sila noon. Oo. Sila Bato de la Rosa. Ewan ko, sino yung kasama ko dito na dumaan daw si Cayetano sa mall, tapos tinanong yung 10,000. Sir, nasaan na po yung 10,000 ko? Sa Facebook yan. Si Taragis yun, si Taragis. Sino ba yun? Sa Facebook Si yan. Taragis. Tinanong niya. Sa kadami-daming tanong. Tapos diretso lang Diba? yung tao. No. Diba? Pero pagbotohan natin to sa atin, agree ka ba na si Alan? Ay, hindi. Negative. Ikaw agree ka? Negative. Ikaw agree ka? Ako hindi talaga. Ikaw agree. No. No. Ako po, hindi rin po ako agree. Pero hihingin namin yung comment Yeah. sa baba ng video na ito dahil Yeah. gusto namin marinig ang inyong komento. Yeah. Please comment down below kung No. agree ka ba na si Alan Peter Cayetano na maging Ipapalit. Senate President at ipalit kay Tito Soto. Para O si Bato. idagdag natin to. Huwag tanggalin bilang Senate President si Tito Soto. Yeah. So, alright mga minamahal. Wait lang, may sasabihin ako. Kung agree po kayo, ito po yung mangyayari.
pag agree po kayo, yung mga DDS masaya, at lahat papabor sa kanila. Tayo po na naghahangad ng hustisya, mga tama sa Pilipinas, mga ganon, wala pong mangyayari. Yeah. Pero mga partner Kasi pag daw pinalitan si Tito Sen bilang Senate President, hindi, marami na din naman nagsasabi nito. Magrarally daw yung taong bayan sa harap ng Senado. Ay, At yan ang susunod nating pag-uusapan, mga minamahal. kami tahimik lang kami, hindi pa kami nagrarally. Yeah. So, mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel. Sa mapsundan nyo kami sa lahat ng aming mga platform ng sa ganun. Hindi, wait lang, bago natin tapusin, may mga nagtatanong bakit daw kulang tayo? kasi natutulog na po yung iba. Natutulog na yung iba. Kami po nagkakatuwaan lang, tapos biglang nagpa-podcast ng biglaan. Biglaan, dumayo kami na ibang kwarto. Oo. So, yeah. Ay, tulog na. Oo, yeah. So, ingat mga kababayan. Subscribe.